May pagkakataon bang minaliit mo ang isang tao dahil lang sa itsura o sa trabaho niya? Sa isang abalang palengke, may isang lalaking araw-araw na makikita. Simple lang manamit, abala sa pagtitinda at palaging may ngiti sa labi. Para sa karamihan, isa lang siyang karaniwang tao na naghahanap buhay. Pero sa likod ng simpleng anyo, may mga kwentong hindi agad nakikita. May mga taong mabilis humusga. May mga taong maniniwalang ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang estado sa buhay. At may mga taong tahimik lang na pinipiling manahimik kahit sila'y minamaliit. Sa kwentong ito, masasaksihan ninyo ang pagkakaiba ng kayabangan at pagpapakumbaba. At kung paano kayang baguhin ng isang gabi ang pananaw ng lahat. Handa ka na bang makita ang hindi nakikita ng mata? Ano? Tara? Simulan na natin. 4:00 pa nga lang ng madaling araw ay samot-saring ingay na kaagad ang maririnig sa palengke ng Bamban. Siksika na rin ang mga tao at kanya-kanyang pili ng mga kanilang bibilhin. At isa nga sa pwestong pinagkakaguluhan ay ang pwesto ni Nilo. Bukod kasi sa mura ang mga tinda rito, kilala rin siya sa pagiging mabait at matulungin. Kuya Nilo, 2 kilo nga. Kuya Nilo, may lapu-lapu pa. Kuya Nilo, 3 kilong isda nga dyan. Kuya Nilo, kalahating kilo ng salmon. Iilan nga lang yan sa mga madalas niyang naririnig. Minsan nga ay nalilito siya. Pero natutuwa pa rin siya dahil may mga taong talagang binabalik-balikan siya. Kalmahan ho muna tayo. Isa lang ang kalaban nyo ngayon kaya isa-isa po muna. Natatawang sambit niya. Dating gawirin ho, pila-pila kayo at paunahin natin ang mga nauna para walang away. Agad namang tumalima ang mga suki niya. Kuya Nilo, 3 kilong bangus. Pakisama na rin yung gintong kwintas mo. Sabi ng isang ginang. Natawa naman si Nilo bago mapahawak sa kwintas niyang suot. Isa ring dahilan kung bakit kilalang kilala siya dahil sa gintong kwintas na madalas niyang suot. Unang pundar niya yon sa kanyang kinita, kaya naman hindi niya iyon hinuhubad. Bawal po ito, baka magalit din si Mrs. Pabirong tugon niya rito. Naging abala nga si Nilo sa pagbebenta at 8:00 pa nga lang ng umaga ay kaagad na siyang nakaubos. Ang bilis talagang maubos ng mga isda mo, Nilo. Sabi ni Ruel, ang tindero sa katabi niyang pwesto. Sinuswerte lang, Ruel. Nakangiting tugon niya. Pagkatapos niya kasi sa palengke, bibisitahin naman niya ang malaking cold storage niya at kukumustahin ang kanyang mga tauhan. Sa likod kasi ng simpleng kasuotan at pamumuhay ni Nilo, siya ay isang successful businessman. May 5 malalaking bangka siya at siya rin ang supplier ng mga nagtitinda sa palengke na hindi alam ng karamihan. Hindi iyon ipinagmamayabang ni Nilo dahil sapat na sa kanya ang tahimik na buhay at low-key lang na tao. Hindi niya kasi ugali ang pangalandakan ang mga natatamo niya sa buhay. Habang abala siya sa paglilinis at pagliligpit, ay may isang puting van na huminto sa tapat ng palengke. Bumaba ang isang lalaki na nakapolo, mamahaling sapatos, mamahaling relo, at may makakapal na gintong kwintas sa leeg. Uy, si Marco! Sabi ni Luis, ang katulong ni Ruel sa pagtitinda. Oo nga, si Marco. Sabi naman ni Ruel. Tiningnang maigi ni Nilo ang lalaki at si Marco nga iyon. Ang dati niyang kaklase noong college. Si Marco, mukhang nakauwi na siya galing Dubai. Tignan mo ang mga kasuotan, halatang mamahalin. Mukhang nakakangat na talaga sa buhay ang si Marco. Tinalo na ang kwintas ni Mang Nilo. Iyan ang mga sarit-saring komento ng mga nasa palengke. Napangiti si Marco dahil sa kanyang mga naririnig. Binabati rin niya pabalik ang mga kakilala. Pero hindi niya kinakamayan ang mga ito dahil sa pandidiri. May tinatago kasing yabang si Marco at mapangmata ito sa mga tao. Nilo,
Napansin nito ang lalaki na kaagad nitong nilapitan. Kamusta ka na? 10 taon na rin magmula nang huli tayong nagkita ha? Oo nga, matagal-tagal na rin. Kakamayan sana ito ni Nilo, pero bigla itong umiwas. Ganoon pa man, ngumiti na lang siya. Ano nang balita sa'yo? Bakit nandito ka sa palengke? Huwag mong sabihing tindero ka pa rin. May bakas ng pangungutya sa boses ni Marco. Tindero ako dito sa palengke. At ngumiti siya. Natawa naman si Marco at napatingin sa gintong kwintas ng lalaki. Tindero ka lang? Pero hanip yung kwintas mo ha? Kaso halatang peki lang. Buti at hindi nangangati ang leg mo. Itong akin kasi, totoong totoo. At sobrang mahal pa ng bili ko. Imbis na mapikon si Nilo, ngumiti lang siya rito. Totoo naman itong suot ko. Unang pundar ko kaya palagi kong suot. Hindi naman naniwala si Marco at tinawanan lamang ito. Bago mapailing-iling, sige, kung yan ang gusto mo. O siya, mauna muna ako at babantayan ko ang pinagagawa kong bahay. Alam mo na, marami akong mga alahas sa bahay at baka mawala. Masaya akong makita ka ulit, Nilo. Sige, ingat ka. Ngumiti lang ng mayabang ang lalaki bago muling maglakad pabalik sa van nito. Napakayabang naman ni Marco. Akala mo naman hindi nanggaling sa hirap. Komento ni Ruel. Hayaan nyo na siya. Ngitian nyo na lang dahil wala naman tayong mapapala kung magagalit lang tayo. Tugon ni Nilo at ngumiti. Sa mga sumunod ngang araw ay mas napapadalas na ang pagkikita ni Nilo at Marco. Palagi pa rin itong nagyayabang sa kanya na kanya lamang nginingitian. Balita ko ay niyabangan ka na naman ni Marco. Sabi ng kanyang asawang si Leia. May pagyayabang naman talaga yung tao kaya hayaan na lang. Sagot niya. Sus, pero masama pa rin yung ginagawa niyang pangmamaliit. Hindi porket nagtitinda ka at simple lang pumorma, gaganunin ka na niya. Baka umiyak yun kapag nalaman niyang mas mayaman ka pa sa kanya. Kung ano kasing ikinatahimik ni Nilo, siya naman ikinatapang ng asawa nito. Natawa si Nilo. Mahal, ang mahalaga lang sa akin ngayon ay maayos ang takbo ng negosyo natin. Hayaan mo siyang magyabang hanggat gusto niya. Mas mabuting nagpapakumbaba ka kaysa tapatan ng kayabangan niya. Ano pa nga ba? Masyado kang mabait eh. O siya, bisitahin mo na yung cold storage natin. At susunduin ko na ang anak natin. Mag-iingat ka. Tumangulang si Nilo bago tumayo at umalis ng bahay. Sakay ng kanyang pick-up, dumiretso siya sa cold storage nila para mag-inspeksyon at kumustahin ang mga tauhan nila. Nang makarating nga doon, masayang bati kaagad ang sumalubong sa kanya. Kamusta kayo rito? Wala bang naging problema? Tanong niya sa mga ito. Nagkakaproblema lang po sa isang baka natin pero naayos na po. Sagot ng namumuno doon kapag wala siya. Maayos din po ang lagay ng mga nahuhuli. Fresh pa rin pong naidi-deliver sa mga customer natin. Sabi ng isa pang lalaki. Nadagdagan din po ang mga tauhan natin dahil mas dumarami na ang trabaho. Yung kabilang cold storage naman po natin, tuloy-tuloy na ang paggawa at baka po matapos na rin sa loob ng 2 buwan. Imporma naman ni Jojo, ang kanyang sekretary. Napatango-tango naman si Nilo. Maraming salamat sa sipag at tiyaga niyong lahat. Huwag kayong mag-alala. Kapag natapos ang kabilang cold storage natin, tataas na rin ang sahod nyo. Sa ngayon, magmerienda muna kayo. Nandoon sa pick-up ang mga pagkain, kuhanin nyo na lang. Napasigaw at nagpalakpakan naman ang mga tauhan niya dahil sa kanyang sinabi. Hindi naman niya maiwasang mapangiti nang makita ang masayang mukha ng mga ito. Kaya laking pasasalamat ni Nilo sa mga blessings na natatanggap niya. Dahil may mga tao siyang natutulungan at napapasaya. At handa pa nga siyang i-share din ang blessings na yun sa mas nakakarami pa. Medyo ilang araw nang pagod si Nilo dahil sunod-sunod ang mga trabaho niya. Nagkasakit kasi ang sekretary niya kaya siya muna ang pumalit sa trabaho nito. Pero ngayon naman ay maayos na ang lagay nito. Uy Nilo, napatingin nga siya sa bagong dating na si Marco. Kasama nito ang 2 lalaki pa. Kaklase din nila noong college. Aba, totoo nga ang sinasabi nitong si Marco.
Talaga palang isa ka lang tindero dito sa palengke. Akala pa naman namin, ikaw ang uunlad dahil mas matalino ka sa klase. Tumatawang sabi ni Neil. Sayang ka naman, Nilo. Kung nang ibang bansa ka lang din kagaya namin, edi sana umuunlad ka ngayon. Wala kang mapapala dyan sa pagtitinda lang. Sabi naman ni Romeo. May napapala naman ako sa pagtitinda ko. May naipundar na rin ako at malaki rin ang kita ko rito. Tugon niya. Ano ba kayo? Huwag niyo nang ganyanin si Nilo. Down na nga siya kaya huwag niyo na siyang lalong i-down. Natawa si Marco. Nilo, tapos ka na ba sa trabaho mo? Mabuti pa at sumama ka sa amin sa isang restaurant para kumain. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin pagbabayarin. Ako na may sagot para naman may pambili kang bigas pag-uwi. Hindi na. Kaya ko namang magbayad ng kakainin ko. Huwag ka nang mahiya. Halika na. Tumangulang si Nilo bago hubarin ang kanyang apron. Katatapos lang niyang magligpit at sakto ring wala pa siyang kain. Hindi na nga siya nakapagpalit pa dahil biglaan ang aya nila Marco. Sa sasakyan nga ni Marco sila sumakay. Tahimik lamang si Nilo habang katext ang asawa. Alam niya kasing hihintayin siya nito kaya mas mabuting nagpaalam na siya. Pagdating nga sa restaurant, inasikaso agad sila dahil may reservation na si Marco. Naupo sila sa upuan at nagsimulang mag-order. Nilo, gusto mo bang sa akin ka nalang magtrabaho? Marunong ka naman magmaneho ng sasakyan, di ba? Gagawin na lang kitang driver at malaki ang ipapasahod ko sa'yo. Sabi ni Neil. Hindi na, mas gusto kong magtinda sa palengke. Sagot niya. Nilo, opportunity na yan kay Neil. Mas gusto mo bang nandoon ka lang sa malansang lugar na yun? Kung gusto mo naman, sa akin ka magtrabaho. Pwede ba kitang madala sa ibang bansa? Sabi naman ni Romeo. Alam nyo, wag nyo na siyang pilitin. Mukhang mas gusto ni Nilo na ganyan na lang siya habang buhay. Tumatawang sabat naman ni Marco. Nagtawanan ng dalawa habang si Nilo ay ngumiti lamang sa mga ito. Hindi siya magsasalita o kokontrahin ng mga ito. Nang dumating nga ang pagkain, nagsimula na sila sa pagkain. Nagkukwentuhan sa buhay ang tatlo at nagpapayabangan habang si Nilo nga ay tahimik lang na nakikinig sa mga ito. Mr. Martinez? Napaangat ng tingin si Nilo nang may tumapik sa kanya. Mr. Ramos, tumayo siya at kinamayan ito. Isa ito sa mga sinusuplayan niya ng mga iba't ibang lamang dagat. May-ari kasi ito ng isang malaking palengke. I'm happy to see you here, Mr. Martinez. Ilang beses kitang gustong makita, kaso hindi kita natsetsempohan. Madalas po kasi ako sa palengke. Mukhang mas lalo kang nagpapayaman ah. Sabay nga silang natawa. Ang tatlo ngang kasama ni Nilo ay nagtataka na lang sa kanilang nakikita. Hindi rin sila makapaniwala na ang isang kilalang negosyante ay kilala ang isang tindero sa palengke. Nang makaalis nga si Mr. Ramos, nakangiting naupo na ulit si Nilo. Bakit kilala mo si Mr. Ramos? Usisa ni Neil. Dahil sa business. Nakangiting sagot niya. Business? Baka dati kanyang tindero. Sabay tawa ni Marco. Imposibleng business partners ka niya. Tindero ka lang naman. Sabi naman ni Romeo. Tumahimik na lang ulit si Nilo. Wala siyang magagawa kung hindi naniniwala ang mga ito sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ngayon, maayos ang buhay niya at hindi siya nagsisinungaling. Mas napapadalas nga ang pagpupunta-punta ni Marcos sa pwesto ni Nilo para ipagbayabang ang kanyang sarili. Paminsan-minsan ay may kasama rin ito na ibang mga klase nila para ipahiya siya. Pero ngumingiti lang si Nilo sa mga ito at hindi sinusubukang magyabang kahit may maipagmamayabang naman siya. Marco, sumusobra ka na sa pagmamaliit kay Nilo. Aba, hindi porket hindi ka pinapatulan ng taong yan. Susulitin mo na. Sabi ni Ruel. Ruel, hindi ako nagyayabang. Kinukwento ko lang sa kanya kung anong mayroon ako. Sagot ni Marco. Sus, halatang hindi ka mabuting tao. Hindi mahalaga yung mga nakamit mo kung ganyan ka kayabang. Sabi naman ni Luis at napailing. Tama na yan. Pagsabat ni Nilo at baka magkaroon pa ng away. Hayaan nyo na lang yun si Marco. Matagal niya namang pinagtrabahuan ng mga gamit niya.
Ganyan dapat. Tumawa si Marco. Oo nga pala. Nandito ako para sabihing may mini reunion tayong magkakalase. Nagrenta ako ng malaking resorts para doon ganapin. Huwag kang mag-alala. Wala ka namang gagastusin doon. Sige, pupunta ako. Tugon niya. Huwag mong kalimutang isama ang pamilya mo ha. Alam mo na, para makakain din ng masarap. Tinapik niya si Marco sa likod. Sige na, mauna na ako at may daraanan pa akong mahalagang lakad. Nang makabalik si Marco sa kanyang sasakyan, napangisi na lang siya. Ang tunay niya kasing hangarin ay mapahiya ang lalaki. Noon pa man kasi ay inggit na ito kay Nilo. Dahil palagi ito ang nangunguna sa klase at napapansin ng karamihan. Kaya gusto niyang siya naman ang maging bida. Kahit pa ikasasakit ng damdamin ng iba. Pagkatapos nga ni Nilo na magtinda, dumiretso na siya kaagad sa bahay dahil masama rin ang pakiramdam niya. Daddy! Parang ang nawala ang bigat ng kanyang problema nang salubungin siya ng anak. Baby ko, binuhat niya ito. Kamusta naman ang school ng anak kong maganda na yan? Very good po ako. Sagot nito. Tumango naman si Nilo bago ito baba. Mamaya na kita lalambingin ha, mabaho kasi si Daddy. Bumungis-ngis lang ang kanyang anak bago dumiretso sa kusina. Lumabas naman mula doon ang kanyang asawa. Ano? Dumalo na naman ba si Marco sa'yo? Type ka na yata ng lalaking yun eh. Sabi nito. Natawa siya. Iniimbitahan lang ako para sa reunion naming magkakaibigan. Gusto nga rin niya na isama ko kayo. Sus! Ipapahiya ka lang na mayabang na yun doon. Huwag na tayo pumunta doon. Pupunta tayo dun, mahal. At this time, tayo naman ang magyayabang. Ipakikita natin kay Marco na may nakamit din ako sa buhay. At hindi lang ako nagyayabang. Hindi naman masamang gumante. Lalo na kung sa mabuting paraan, hindi ba? Masyado na kasing sumusobra si Marco. Kaya gusto na niyang patulan. Pero sa mabuting paraan naman, hindi naman niya ito sasaktan o kung ano pa mang masamang ganti. Yan ang gusto ko sa asawa ko. Tama na dapat ay palaban ka dahil walang napapala ang palagi nagpapaapi lang. Ngumiti lang si Nilo sa asawa at hinalikan ito sa pisngi. Dumating nga ang araw ng reunion. Lingid nga sa kaalaman ni Marco na ang nirentahan niyang resort ay pagmamay-ari ni Nilo. Regalo niya ang resort na yon sa asawa na ginawa nilang business kalaunan. Napakagwapo mo naman, mahal ko. Nakangiting puri ng asawa ni Nilo sa kanya. Huwag ka nang mambola pa. Tugon lang ni Nilo. Hindi ka talaga sana sa papuri, no? Hay nako. Nailing na lang si Leia bago lapitan ng anak at ayusin ang buhok nito. Kahit nga i-expose ni Nilo ang tunay niyang pagkatao, hindi pa rin siya nagsuot ng magarbong damit o mga alahas. Mas gusto niyang manatiling simple lamang dahil mas sanay siya roon. Ang tanging suot niya nga lang na alahas ay yung gintong kwintas niya. Siguradong tanggal ang angas niyang si Marco at mahihiya na lang yan. Sabi ni Leia. Kalmahan mo lang, mahal. Hindi tayo gaganti ng masama, okay? Masama yun. Mahinahong sambit niya. Oo, ako nang bahala. Nagpapakabait ako. Lumabas nga sila ng bahay at dumiretso sa SUV na itim. Hindi si Nilo ang nagdadrive dahil may sarili siyang driver. Sa biyahe nga ay tahimik lang siya. Ang tanging maingay nga lang ay ang kanyang anak na pakanta-kanta. Sa resort naman ay nandoon na ang lahat ng bisita at tanging si Nilo na lang ang wala. Kaya hindi maiwasang masiyahan ni Marco. Mukhang nahiya na si Nilo ah. Nakangising sabi ni Neil. Kahit ako mahihiya kung wala akong narating at tindero lang ng isda. Tumatawang sabi naman ni Romeo. Huwag niyong ganyanin si Nilo. Baka lang walang sasakyan papunta rito. Sabi naman ni Marco. Nagtawanan nga ang tatlo bago mag-cheers. Pero napatigil nga sila nang bumukas ang gate ng resort at pumasok ang isang SUV na itim. Napatingin nga doon ang lahat at nagtaka kung sino ang sakay noon. At halos malaglag nga ang panga nila Marco nang bumaba mula doon si Nilo, kasama ang mag-ina nito. At ang mas lalo nga nilang ikinagulat, sinalubong pa ito ng manager ng resort.
Good evening po, sir. Magalang na bati ng lalaking manager. Good evening din. Kamusta naman kayo rito? Tanong ng lalaki. Okay na okay po. Tumango siya. Nagawa mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Opo, naibalik na po sa account ni Mr. Marco ang ibinayad niya sa resort. Bilang ambag na nga, inilibre na ni Nilo ang pag-rent sa resort. Pati nga ang mga pagkain ay siya na rin ang sumagot. Pagkatapos nga ay naglakad sila Nilo palapit kila Marco na sobrang gulat na gulat pa rin. Totoo nga ang balitang siya ang may-ari ng malaking cold storage at 5 bangka na sikat ngayon. Siya nga ang negosyanteng si Mr. Martinez. Sabi ng isang lalaking kaklase nila. Grabe, ang layo nga talaga ng naabot ni Nilo. Sabi pa ng isa. Nakakabilib din na kahit mataas na siya, mapagkumbaba pa rin siya. Sabi pa ng isa. Dahil sa narinig ng mga taong nangutya kay Nilo, nakaramdam ng hiya ang mga ito. Akala ko, hindi alam ni Marco ang kanyang sasabihin. Marco, hindi lang ako nagsasalita at nagyayabang. Pero hindi lang ako basta tindero lang. At kung sakaling ang tindero ako, walang masama sa trabaho kong yun. Dahil lumalaban naman ako ng patas. At walang tinatapakan ng mga tao. Ngumiti siya rito. Hindi naman masamang magyabang. Pero kung sumusobra ka na, at kung may taong nasasaktan, iyon ang masama. Hindi kasi basehan ang trabaho ng isang tao at katayuan nito para makatanggap ng respeto. Hiyang-hiya si Marco. Ganoon din ang iba pang kumutya sa lalaki. Hindi sila makapagsalita ngayon at hindi nila alam kung ano ang pwedeng sabihin. Tandaan mo, pwede kang magyabang. Pero wag na wag mong tatapakan ng pagkatao ng isang tao. Nakakabilib nga na malayo na ang narating nyo. Nakakabilib na may napatunayan kayo sa buhay. Pero ang hindi nakakabilib, kinalimutan yung rumispeto dahil lang umangat kayo. Dagdag pa ni Nilo. At noong gabing yun, may natutunan ng lahat ng taong nandoon. Lalo na sila Marco. Na hindi lahat ng simple ay mahirap. Hindi lahat ng nakatsinelas ay kapos sa buhay. At hindi lahat ng tahimik ay walang narating. Tumagos nga lahat sa puso nila ang sinabi ni Nilo at napuno na lamang ng kahihiyan ng kanilang sarili. Hiyang-hiya sila dahil ang taong tinapaktapakan nila at kinutya-kutya ay mas malayo pa pala ang narating sa kanila at tahimik lamang ito kahit nasa itaas na. Huwag husgahan ang halaga ng isang tao sa kanyang trabaho, pananamit o panlabas na anyo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o sa ipinapakita sa ibang tao, kundi sa kabutihan ng puso at sa pagpapakumbaba. Hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.